Mukhang si Giannis ang susunod sa GOAT discussion dahil marunong na siyang mag-walkout sa game. Umalis agad siya sa game ng Jazz at nitong Bucks. 2 beses kasing tinalo ng Utah itong Milwaukee. Nagkainitan pa kanina si Beasley at si Colin Sexton after yun ng play na bumagsak si Giannis. Base sa mga commentator, tumama yung balikat ni Sexton dito sa may panga ni Giannis. Pero dun sa clip, makikitang parang siko. Tinawag pa ni Sexton na malambot itong si Giannis. Umiscore pa si Giannis noon ng 33 points at 13 rebounds. Lamang pa ang Bucks noon hanggang 3rd. Dito naman humabol yung Jazz na sa pagdating ng 4th, merong 40 to 13 run. Lumamang ng malaki doon ang Utah. Si Sexton nasa 15 points at 10 rebounds. Si Markkanen naman 21 points. Wala namang sinabing dahilan kung bakit umalis agad si Giannis pero may report kasing may injury siya noon. Back-to-back game pa para sa Bucks. Basta marunong na rin si Giannis. Mukhang masasama na sa GOAT discussion. Kinamada naman ni Kawhi ang short-handed na Miami Heat na meron siyang 25 points, 11 rebounds at 4 assists. Si James Harden naman 21 points at 11 assists. Niyari ng Clippers sa Miami sa 3-point area. Lamang pang Miami nun sa turnover points. Si Kawhi naman hindi pa natatalo sa Miami home court since Game 2 ng 2014 NBA Finals. 16 na sunod na panalo itong si Kawhi sa home court ng Miami. Kasama na dito yung naglaro siya sa San Antonio at sa Toronto. Ang Clippers din ang may best record sa NBA since December. Meron silang 25-5 record. 2 games behind ngayon ng Clippers sa OKC, Minnesota at Denver. Meron pa natitirang 34 games ang Clippers na base sa winning rate nila, posible silang umabot ng 56 wins. So medyo malayo pa yung hahabulin doon para makasecure sa playoffs. Pero nung last season, 44 wins ang nasa number 6 dito sa West. Since nawala na rin sa MVP candidate itong si Joel Embiid dahil nga sa number of games, ang number 1 ngayon si Nikola Jokic. Ang number 2 si SGA, number 3 si Giannis, number 4 si Tatum at pang-5 si Luka. Lahat ng players na yon stat sheet magnet. Sa 5 na yan, si SGA, Tatum at Jokic, yung top yung kanilang mga teams sa kanilang conference. May chance pa rin na international player ang makakuha ng MVP award. Si Kawhi naman nasa number 7 ang standing para sa MVP. Isinama pa rin kasi sa bilang dyan sa ranking si Embiid, tinanggal ko lang siya. Base din sa mga write-ups, oras na para bigyan naman ng consideration si Kawhi bilang MVP candidate. Ang reason kay Kawhi kaya hindi siya nasasama sa ranking dahil nga laging absent. Nasa 21 games na lang ang kailangan ni Kawhi para ma-meet yung requirements na 65 games. So puwera usog. Ang huling beses talaga na nakasama sa MVP ranking si Kawhi 2017 season. Ito yung nanalo si Westbrook ng MVP. Ang sumunod kasi kay Westbrook noon na number 2 sa botohan si James Harden. Si Kawhi yung number 3. May average siya noon na 25 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Yung 2017, si Harden ang best offensive player, si Russell Westbrook ang triple-double machine at si Kawhi ang best two-way player ng NBA. Ito rin yung season na na-injured si Kawhi sa playoffs. Yun ang huling beses na nakasama talaga sa MVP candidate si Kawhi. Ang San Antonio noon ang second best team sa buong NBA behind Golden State. Siya din yung pangatlo sa botohan sa Defensive Player of the Year behind Draymond at Rudy Gobert. Yung una naman na napabilang si Kawhi sa ranking na yon 2016. Ito naman nanalo ng unanimous MVP si Steph. Pero si Kawhi pumatak na pangalawa sa botohan. Siya din na nanalo sa taon na yon ng Defensive Player of the Year. Sa 2 beses na nakasama sa MVP ranking si Kawhi, nakalaro siya ng 70 plus game. Sa stats category, malaki ang lamang ng mga nasa top 5 kay Kawhi pagdating sa stats. Pero kapag nilapit naman sa advanced stats, ang Clippers ang best team kapag nasa loob ng court si Kawhi. Pinaglalabanan doon narrative kung sino ang best player ngayong season. May kasama si Kawhi na Harden at Paul George. Si Westbrook kasi nagbago na ng role. Pero si Kawhi ang best player pa rin ng Clippers. Si Tatum merong kasamang Brown, Holiday at Porzingis. Si SGA at si Jokic ang tanging player na walang kasamang All-Star sa 5 na yon. Si Luka may Kyrie, siya din yung may mataas na stats pero nag-i-struggle pa rin yung Dallas. Ang kalimitang nananalo ng MVP award ay part ng All-Star lineup na kasama sa starting unit. Ang tanging naalala kong player na hindi kasama sa starting unit ng All-Star pero nanalo ng MVP si Russell Westbrook noong 2017.